So, hello guys! It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ano kaya yung napasok sa utak, sa kukote, sa sintido kumon ni Rodante Marcoleta na kung kaya't nagrally, mga minamahal, ng kampanya sa simbahan ng Katoliko? Mahiya ka naman sa balat mo, congressman. Binabatikos mo yung simbahang Katoliko pero nangangampanya ka sa Katoliko, sa simbahan ng Katoliko. Hindi ka ba marunong mahiya sa balat mo? Nagtatanong lamang po kasi kinall out po ng isang padre ng Katarman itong si Congressman Rodante Marcoleta. Oy, by the way, sa mga taga-Katarman, shoutout nga da sa iyo, maupay nga aga, kulop, adaw, gabi, kung ano man na oras ininiyo na papanood. Dahil, syempre, lugar natin to, diba? Maraming salamat, credits dito kay Sir Gaspar Balerete sa pag-call out niya, sa pagtugbos sini nga butang, 'di ba? Nga i-call out itong si Marcoleta para nga po sa dirigmao na kanya ginpinanhimo. All right. So, by the way, mga minamahal, basahin natin. Ito, post ni Sir Gaspar Balerete. Ito muna, yung balita ng dito muna tayo sa balita ng Rappler. Katarman official slums use of church space for pro-Duterte rally. Yan. So, basahin natin yung post ni Father Gaspar Balerete. Panluloko ini, kay diri laging imbitar si Marcoleta, kundi mao ang tuyo sa iya pangangampanya. Pinaagila sa Rally for Responsible Voting, siningang Marso 18, 2025. So, sa madaling sabi mga minamahal, panluloko lang daw ang ginawa ni Rodante Marcoleta kasi merong pinalabas ang organizer na yung pagpunta daw doon ni Marcoleta ay singit lang. So ngayon, rumisponde itong si Father Gaspar Balerete na parang sinasabi niya, anong pinapunta dyan? Panluloko yan. Sabi niya, panluloko yan kasi panluloko ini kay diri naging imbitar si Marcoleta kundi mawang tuyo sa iya kampanya. So siya talaga yung punto doon ng kampanya. For responsible voting sini nga Marso 18, 2025. Kay may LED screen ngan may snack pa well-funded. See? Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Lahat naman ng rally ng mga Duterteñans, merong funds yan. Diba? So, waray na pinagbago. Mao talaga ito, Father. Diba? Na masugad sira, responsible voting, pero ang totoo, mayaon na ginahatag, mayaon gimbabagaw, mayaon paabot, mayaon pa snitch, di ba? By the way, taga-Nortehanan si Mima, kaya I come sakpag. Charis. Alright, shoutout sa mga Tagalaw Angada, Pambuhan, yan, shoutout sa iyo. Alright. So, sabi dito, ang dugang nga ginbubuhat sa mga organizer na gingamit ang lugar nga ginmimisahan nga may bubong para sa tao nga Iglesia ni Cristo ni Manalo nga mauliwat ang nagpasa sin balaudon nga igdiri ang krusipiho sa mga ospital, Mr. Paul Ada, nano nga ginbuhat niyo ini. Sino ba yung organizer na tinutukoy niya dyan? Kasi, galit si Father, mga minamahal Imagine nga, sila yung nagpatupad ng batas na bawal maglagay ng cross, diba, sa mga ospital. Tapos, papapasukin ninyo sa simbahan ng Katoliko, yung taong INC na si Rodante Marcoleta na nagpatupad ng batas na iyon. Maya naman kayo sa balat ninyo. Kumbaga, yan yung yung madaling sabi ni Father. Ito kasi yon yung post ni Father na nag-viral. Adi, si Congressman Marcoleta sa Sacred Heart Stage, base mga kampanya, pinaagilasan pasangin na Rally for Peace, honest, accurate, and meaningful election. Panluloko ini kay bagaw pa ni Mr. Paul Ada, siningit la si Marcoleta, which is yung organizer ata to si Mr. Paul. I don't know who is Mr. Paul Ada, pero yung punto lang natin dito, yung sinabi ni Mr. Gaspar. And wala akong sama ng loob or hatred, kahit kanino man, basta ako, gusto ko lang i-call out tong ginawa ni Rodante Marcoleta. And syempre, bigyan na din natin ng credits itong si Father na naninindigan, tumugbos para sa katotohanan. And damo nga salamat sa maupay nga ginbuhat mo, Father. Giniidolo ko gudman ikaw, and nakulang ko an imo Facebook page, mayonak video nga imo gin share, 'di ba? So maraming salamat, Father. All right. Soon sana magkita tayo, no, diyan sa Katarman. 'Di ba? So sabi pa dito, mga minamahal,
ginamit pagod ang ginmisahan sinsayo nga INC nga nagpakaraot sa simbahan nga naghimo balaod nun sa kongreso nga igdire ang kosipiyo sa mga ospital. Mr. Paul Ada, diri ka bulag sa panloloko. Ayaw niyo buto si ini nga Marcoleta. Pak, father. Tama yan yung pag-call out mo. And beside, mga minamahal, isa sa mga pinakaayaw ko na ginawa talaga ni Rodante Marcoleta is yung pambababoy niya sa West Philippine Sea at pagiging tuta sa mga Duterte, which is, if you are a public servant, you are meant to serve the public. Hindi dahil sa nakatulong sa'yo itong taong to, hindi dahil sa may utang na loob itong taong to, doon ka na magsisilbi. Hindi ganon yung pagiging public servant. 'Di ba? Beside mga minamahal, yung hinayaan lang ni Rodante Marcoleta na magdikit yung billboard nila ni Kibuloy. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung simbolo nun? 'Di ba? Wala akong galit sa simbahan ng INC. Kaklaruhon ko la ha. Waray aklangot. Sa simbahan ng INC, ang mayaon lang ging ko call out ko la si Rodante Marcoleta. Siya la, waray na iba. Mayaonak mga amigo na INC. 'Di ba? So, damo ang amigo nga mga INC. So, diri ko sira hate. Anak hate lang si Rodante Marcoleta. So, sa mga Nortehanon, maram kam nga nangasabot kam sa ako, lingkwahe nga gimbabagaw, kay syempre taga Norteket, di ba? Alright, sabi pa dito, mga minamahal, ito yung balita, panoodin na lang natin. Church leader ng Simbahang Katolika sa Northern Samar nagalit. Binatikos ang paggamit ng Sacred Heart Plaza ng simbahan sa di umano'y pangangampanya ni Congressman Marcoleta at iba pang mga kandidato ng probinsya. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34 Jane, may buntag. Nagalit ang mga tinawag ng isang church leader ng Simbahang Katoliko sa lalawigan ng Northern Samar na panluluko ang naganap na peace rally for responsible voting matapos sa lumabas at magsalita si Congressman Rodante Marcoleta sa stage kahapon. Sa official na Facebook page ni Monsignor Gaspar Balarite, nakalagay na pinayagan ng simbahan na gamitin ang Sacred Heart Plaza na ayon daw sa organizer, isa itong rally for responsible voting. Naggalit ang nasabing church leader at narismaya na ito pala isang pangangampanya ni Congressman Marcoleta kasamang iba pang kandidato sa probinsya. Hindi naman naniniwala ang nasabing church leader na sumingit lang si Marcoleta batay sa paliwanag ng nasabing organizer kung saan nakalagay sa malaking screen ang pangalan nito, may snack pa raw at well-funded. Ayon pa sa nasabing church leader, ginamit ng organizer ang lugar na ginaganapan ng misa ng mga Katoliko ng isang tao na di umano'y Iglesia ni Cristo na isa sa bumabatiko sa simbahang Katoliko. Sa kanyang Facebook page, nananawagan pa ang nasabing church leader na huwag iboto si Marcoleta na ayon sa kanya ay manluloko na isa rin daw na gumawa ng batas na ipagbawal ang crucifix o krus sa ospital. Napag-alaman na nagtungo mismo sa lugar ang nasabing pare at sa gitna ng mga tao ay nagsalita upang questionin ang nasabing aktibidad. Ngunit sakto naman na nakaalis na doon sa venue si Congressman Marcoleta. Ang nasabing church leader ay anti-Duterte at bukas na nagpapahayag sa kanyang mga pagpapatikos kabilang ang kampanya sa war on drugs na nagresulta sa di umano'y extrajudicial killings. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas. Alright. Nakakahiya, no? Diba? Binabatikos mo yung Katoliko, yung simbahang Katoliko, pero nangangampanya ka sa Catholic Church. Mahiya ka naman sa balat mo, Congressman Rodante Marcoleta. At sa organizer naman, wala akong hate kung syempre pares man laki taga Nortehanon and I know you have a type of preferences in terms of politics. So okay, so be it. Pero yung problema kasi dito, wag naman ganon, 'di ba? Kasi to respetong lugar yang Sacred Heart ng Katarman. Tapos 'di ba, dudungisan lang ng isang walang moral na tao. Hoping sana na magkaroon na lang sana ng, kapatawaran na lang yung organizer or kay Father. Kasi si Father, nagpapatawa din naman yan. Diba? Yun lang, mga minamahal. Anyway, maupay nga aga, kulop, gabi, sa iyong atanan, kung taga diin man kam. Shoutout sa mga taga Pambuhan, San Roque, Las Navas,
Ano pa ba mga lugar sa Northern Samar? Allen, Katubig, yan, mga napuntahan na yan ni Nima. Alright, so, yan lamang po. Ingat mga kababayan.